glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true word, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten, so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Hold to His word and seek out His will. He is the living way. I will listen to Him, hasten, so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. And I will listen to Him, hasten, so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. And I will listen to Him, hasten, so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. At tayo po ay magbukas sa panalangin. Panalangin po tayo. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkaloob nyo na muli ay dadako kami sa unang bahagi ng aming pagsamba sa aming Sunday School, Panginoon. Nagpapasalamat kami na muli, Lord, ay magkuturo sa amin ng iyong salita gamit ang iyong tagapagturo, Panginoon, na si Pastor Gary, Panginoon. And we are humbling ourselves to you by the help of your Holy Spirit, Panginoon, ay dalhin nyo kami sa katotohanan ng salita at muli nyo kayong palaguin at patuloy yung pagtibay ng aming relasyon sa inyo. At nawa ay mabunga ang pag-aaral po namin sa umagang ito. Ganoon din, Panginoon, sa anumang pagkakasala na gawa namin sa inyo, ay patawarin nyo kami, linisin nyo po kami, at iwaksin nyo po ang mga bagay na maging sagabal sa aming pagsampa sa inyo. Bigay nyo po kami ng focus sa inyo lamang, at hindi ang aming sarili, Panginoon, ang may taas, kundi ang iyong pangalan lang po sa araw na ito. Pakabanalin niyo po ang oras na ito sa pangunat at paggabay niyo, ingatan niyo aming kagamitan. Ito lang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong mawi sa Panginoon as we sing our last song. As we sing our last song, Onward Christian Soldier. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banner go.
Christian soldiers unto victory. Hell's foundations quaver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. At ibigay na po natin kay Pastor Gary ang oras na ito. Good morning po sa ating lahat. We praise and thank the Lord for this time na tayo po ay malaya na patuloy makapag-aral ng salita ng Diyos sa ating pong Sunday School. At sa buwan po na ito ng July, ang ating theme ay about deepening our relationship with God. So, deepening our relationship with God. Yan po yung ating tema ngayong buwan ng July. So, sa ating pong pag-aaral o sa ating pong tema sa about deepening our relationship with God, sa lesson number 1 po natin, pag-aaralan po natin yung the significance of God's revelation. The significance of God's revelation in deepening our relationship with God. So, in connection dito po sa lesson number 1 natin, yung the significance of God's revelation in deepening our relationship with God, ang topic po na ating i-discuss ngayong umaga ay yung patungkol po sa the natural and special revelation. The natural and special revelation. Okay, so in connection dito po sa lesson number 1 natin na the significance of God's revelation in deepening our relationship with God. So napakahalaga po ng bagay na ito, yung palalimin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Sa pagpapalalim po ng ating relasyon sa Diyos ay meron pong mga katotohanan na dapat po nating isaalang-alang. At yung una po dito, yung patungkol sa natural and special revelation. Okay, so sa ating pong lesson na ito, tayo po ay dumako muna sa sa pananalangin as we begin our lesson this morning. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyo pong ibinigay sa amin na tema at lesson sa linggo po na ito, na kung saan ay patuloy na kami po ay tinutulungan mo, Panginoon,
na lumalim sa amin pong relasyon sa iyo. And Lord, we ask for your guidance and your leading as we study your word this morning, Panginoon, upang ang layunin po ng pag-aaral na ito na kami po ay lumalim sa aming relationship sa iyo, Panginoon, ay matupad, Panginoon, maganap sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya amin din pong kakatiwala sa iyo at isinusuko, Panginoon, ang aming pong mga kasalanan na kung saan ay humahadlang sa aming pong paglago sa aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo po kaming pakalinisin at ituwid, O Diyos, at tulungan mo po kami, Panginoon, na sa aming pag-aaral sa umagang ito, puspusin mo nawa kami ng iyong banal na espiritu at pangunahan, Panginoon, upang amin pong matanggap ang pagpapalang spiritual mula sa mensahe ng mga aralin na amin pong tatalakayin sa umagang ito. Tayo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, regarding sa ating pong tema, deepening our relationship with God. So there are considerations na dapat po nating pansinin sa ating pong pagnanais na lumalim sa ating relasyon sa Panginoon. So meron po tayong lessons aim dito po sa ating tatalakayin, particularly yung about the natural and special revelation. At yan, so doon po sa mga nasa sa CCFU account. So ilan kayo diyan ang magkakasama. So pakibasa ang natin, yung lesson aim. Sino ba 'yun nandiyan? Yan si Sister Cecil. So Sister Cecil, pakibasa mo nga yung ating lessons aim. Lessons aim to help believers understand the different ways God reveals himself and the importance of both forms of revelation for a complete understanding of God and his plan. Yan. Okay, thank you very much, Sister Cecil. So that's the aim of our lesson this morning about yung yung ating topic na the natural and special revelation na napakahalaga po para sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. So ang mga covenant po na ating pong natutunan sa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, gaya po ng Noahic covenant or Noahic covenant, and then yung yung Abrahamic covenant, and then yung Mosaic covenant, yung Davidic covenant, and then yung New Covenant through the Lord Jesus Christ. So yung mga covenant po nito ay katunayan na kung saan ang Diyos ay nais niya pong ihayag ang kanyang sarili sa tao. So hindi po nais ng Diyos na hindi makilala ng tao siya ang Diyos, no? Kaya sa magitan po ng mga covenant na ito, makikita po natin yung katotohanan na ang Diyos ay nagpapakilala sa tao at inihayag niya yung kanyang sarili. So sa papahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin, so dito po sa ating topic,
about the natural and special revelation, sa magitan po ng kapahayagan na ito, mga kapahayagan na ito, dito ay nais ng Diyos na makilala siya ng tao. So yung una po na paraan ng Diyos ng kanyang pagpapahayag sa kanyang sarili ay gaya po ng nabanggit sa mga sa mga verses sa Psalm chapter verse 1 and sa Romans chapter 19 verse o sa Romans chapter 1 verses 19 to 20. So lingan natin si Sister Giselle, pakibasa Sister Giselle yung mga verses natin, yung nasa nasa slide. Ay, ito lang. So the heaven declares the glory of God, and the firmament sheweth his handiwork. Psalms 19, verse 1. Ito na. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath willed it unto them. Verse 20, for the invisible things from the creations of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. 7. His internal power of Godhead, so that they are without excuse. Romans 1, verse 19 to 20. Yan. Okay, thank you very much, Sister Lisel. So diyan po sa mga verses in Psalm chapter 19 verse 1 and in Romans chapter 1 verses 19 to 20. So dito makikita po natin that dwells himself to man. At diyan po sa mga verses na yan, ano po yung ating natutunan tungkol sa sa pagpapahayag ng Diyos sa atin sa tao? Anong uri po yan ng pagpapahayag ng Diyos sa tao? Yan. So sa mga kapatiran natin diyan sa sa DASMA, sa EPCF, do you have any idea kung ano po yung uri ng ng revelation ng Diyos sa tao, coming from Psalm chapter 19 verse 1 and Romans chapter 1 verses 19 to 20? Through creation po. Yan, through creation. O yung tinatawag din na natural revelation, or yung tinatawag din na general revelation. So yan po yung uri ng kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili sa tao. Yung tinatawag po natin na natural or general revelation. Now, in the natural or general revelation, so lingan natin sila Sister Klingkling, baka pwede mong pakibasa yung yung definition, yung examples, and then yung what it reveals and limitations of natural revelation. Kita ba sa sa screen? Yan. Ay yung limitation sa hindi na hagip.
natural revelation or general revelation. Definition: God's disclosure of himself through the natural world, accessible to all people through observation and reason. Example: the vastness and order of the universe, the intricate design of living things, the moral law within humanity, conscience. What it reveals: God's existent power and some of his attribute, betterness, creativity, wisdom. So hindi na nasama yung ano, no? Yung limitations. So yung limitations po ng ano na to, ng revelation, yung natural or general revelation. So while natural revelation reveals God's existence in some attributes, it doesn't reveal specific details about salvation and God's character or his plan for humanity. So yan po yung limitations ng natural or general revelation. Okay, so yung revelation na ito ng Diyos through his creation na tinatawag nating natural or general revelation is important for our deepening or for deepening our relationship with God. But then this revelation, the natural or general revelation, has limitations. So although na nire-reveal nito yung existence ng Diyos at yung kanyang some attributes, but then it doesn't reveal specific details about salvation. And then yung God's character and God's plan for humanity. So yan po yung ano no, yung limitations ng natural revelation. And because of this limitation, the necessity of the second revelation is needed. So ito naman po ngayon yung pangalawang revelation, ano? So yung una, yung natural or general revelation. Okay, so sino pa ba diyan yung sa ano sa mga CFPUs? Pakibasa nyo nga yung ano the second revelation. Ikaw lang, Sister Cecil, ang ano? Ang nandyan? Pastor, wala pa po sa slide. Yan, paki ano lang po natin yung slide natin, paki yan. So ano yung Special revelation, second, definition, God's specific and direct communication through Scripture, the Bible, and the person of Jesus Christ. Examples: the Bible, the life, death, and resurrection of Jesus Christ, prophetic events, miracles. Pati yung ano, Pastor, lahat. What it reveals: God's plan for salvation, His character in detail, the nature of sin and redemption, and how to live in accordance with His will. The importance. Special revelation is essential for understanding God's plan for salvation and for a complete understanding of His character and will. yan. Okay. Thank you very much, Brother GR. So yung ating ano diyan ano, yung ating passages o mga verses, makikita natin yung special revelation niyan doon sa nabit sa una, yung sa John chapter 5 verse 39, and then sa Hebrews chapter 10 verse
7. Okay, so sino ba yung nasa medyo harapan? Si Brother Mark ba yung sa sa FBCF? So pwede pakibasa ni Brother Mark yung yung ating scriptures, yung John chapter 5 verse 39 and Hebrews chapter 10 verse 7. John chapter 5 verse 39. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are the which testify of me. And Hebrews chapter 10 verse 7. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Okay. Thank you very much, Brother Mark. So, diyan makita po natin yung yung tinatawag naman na special revelation. So, particularly yung yung the life, death and resurrection of Jesus Christ, and then yung prophetic events and miracles. So, these are the examples of the special revelation, but all these accounts is being recorded in the scriptures. So doon na i-record lahat yung mga special revelation na ito. In other words, yung yung available na maaari po nating mabasa, maaari po nating mapag-aralan na special revelation of God is the scriptures or the Bible. So ito po yung special revelation. So when it comes to our desire to deepen our relationship with God, so dito po papasok yung importance ng scriptures ng Bible. So that's why Christians should not take lightly the importance of the scriptures of the Bible sa ating buhay. So the will of the Lord for us as Christians is to deepen our relationship with Him. But then hindi po mangyayari o mahirap mangyari yung paglalim natin sa ating pong relasyon sa Diyos bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, kung ating pong babaliwalain ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ng Biblia. So dito atin po itong pinag-aralan for us to understand yung yung kahalagahan ng revelations, particularly yung special revelation which is the word of God, the scriptures, the Bible, upang ang desire o yung will po ng Diyos sa atin na tayo po ay lumalim sa pagkakilala sa Kanya ay mangyari. So gaya nga po ng ng nabanggit ng Westminster Confession of Faith sa chapter 1 of the Holy Scripture sa section 4. Sabi po ng Westminster Confession of Faith, the authority of the Holy Scripture for which it ought to be believed and obeyed depends not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself, the author thereof. And therefore,
it is to be received because it is the word of God. It is the word of God. So kagaya nga po ng binanggit ng ating Panginoon doon sa John chapter 5 verse 39 kanina, kaya actually yung ano na yon, yung sinabi na yun ng Panginoon sa atin ay it is in the form of command, it is imperative. Nasabi niya, search the scriptures. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Okay, so kaya yung ating pong principle dito, ano natin uli si Sister Lisel. Pakibasa, Sister Lisel, yung ating principle. Principle. Diyan na lang. Principle by studying both natural and spiritual revelation, believers can gain a deeper understanding of God's character, His plan for humility, and how to live in relationship with Him. Okay. Thank you very much, Sister Lisel. So, yan po yung ating principle. So dito, makita po natin yung kahalagahan ng ng kapahayagan ng Diyos sa atin, at particularly nga doon sa special revelation kung saan yung parito ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na muli, at yung kanyang ginawa na pagliligtas sa atin. Ang lahat ng ito, yung mga special revelation na ito, ay naitala, na i-record sa banal na kasulatan. So therefore, yung salita ng Diyos, yung Biblia, ay napakahalaga po sa ating buhay for us to deepen our relationship with God. So in application, balik tayo ulit kay Sister Cecil. Pakibasa, Sister Cecil, yung ating application. Application. Believers must understand the importance of both forms of revelation for a complete understanding of God and His plan. And His plan. Yan. Okay, thank you very much, Sister Cecil. So, yan po, nakita natin yung isang bahagi ng dapat na i-consider po natin sa ating layunin na mapalalim ang ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Diyos. In other words, yung ating pong nakita dito, yung kahalagahan po ng salita ng Diyos. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos pagdating po sa ating yung kalooban ng Diyos na tayo po ay lumalim sa ating relasyon sa Kanya, So ngayon po ay dadako tayo sa ating discussion through our lesson learned from this topic, yung the natural or general revelation and the special revelation, which is the Word of God, o yung scriptures, o yung Bible. So sige po, start tayo kay tayo. Sige, doon muna sa kay muna tayo
kay Sister Klingkling. So, Sister Klingkling, anong ano natin? Anong tutunan mo sa ating pinag-aralan dito about the natural and special revelation, which is very important to deepen our relationship with God? Ah, para sa akin, Ano yung mga sa pag ano pa lang, sa pagbabasa pa lang ng Bible is naumpisahan mo na yung pagpapalalim ng relationship mo sa Panginoon dahil sa Bible nga is mayroong revelation talaga simula pa sa creation hanggang dito na sa panahon na natin. At yung kapag nagbabasak ka halimbawa, pag pinapalalim mo through reading the Bible, lalo mong maintindihan na masabi mo na napakapalad ko na dito ako sa panahon ngayon at dahil naabot na nasa grace na ako at nasa grace nasa period of grace na ako, wala na ako doon sa yun bang sa panahon pa nila, yung panahon ng mga sa Judaism na kailangan pa talaga yung mga sacrifice na yung bang pag mga magkasala kay agad ka na mamatay. Under grace na kasi tayo, yung lalo mong ma-appreciate ang salvation mo at kapag nagkaroon ka ng trials, lalo mo pang ma-appreciate, lalo ka pa magpapasalamat sa Panginoon na hindi kanya pinabayaan dahil nga is pinalalim mo na kahit hindi pa masyado, pero pag pinalalim mo, lalo ka talaga mapapasalamat sa Panginoon kung ano ang mangyari sa'yo, mapasama man o mapabuti. Yun lang ang naging take away lesson ko. Okay, thank you very much, Sister Klingkling. Okay, so punta tayo po sa sa CCF Youth. Yan, muna natin si Sister Cecil. Sa akin po, Pastor, yung lesson learned ko po dito, yung kahalagahan talaga ng pag-intindi ng scripture. Kasi doon natin lalaman talaga kung ano yung plano ng Panginoon. So, kailangan talaga nating magbigay ng time to read and para mas makilala pa natin siya. And yun nga, na bilang Christian, wag nating aalisin sa atin na hindi nakakaligtaan natin yung magbasa ng kanyang salita. Kasi the more tayo na nagbabasa, the more na mas lumalalim pa yung pagkakakilala natin sa kanya. And the more na rin na nalalaman natin kung ano ba talaga yung plano ng Panginoon para sa atin. Yun po. Yan. Sige, tuloy-tuloy na natin dyan sa CCF Youth. Yung mga nandyan po, ano na lang kayo? Sunod-sunod na lang. Si Brother JR, makinig tayo kay Brother JR. Ayun. Ano pa, yung inubos ni Cecil yung yung sagot eh. Agree po ako kay Cecil na dapat natin maunawaan at aralin yung salita ng Diyos. And doon din sa lesson na sa pag-aaral ng salita ng Diyos at saka experience sa Panginoon sa araw-araw na pananampalataya sa buhay. Maganda na at nararapat lang talaga na dapat lagi tayong naalam yung salita ng Panginoon dahil doon natin maititimbang yung mga nararanasan natin sa personal na buhay natin. Kung paano doon natin isasalamin doon sa salita ng Diyos kung paano kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. At saka doon yung nire-reveal yung kanyang plano sa iba't ibang uri ng area ng ating buhay. Kaya mahalaga yung scripture. Hindi lang yung scripture yung mga nangyayari dyan sa kanyang mga tao dyan sa Biblia, kundi maging yung mga na-experience natin dito. Kasi dito sa atin mayroon din nagiging
nagiging form din yung kahit yung mga kapatiran sa simbahan. Yan, kaya yung relasyon, yung nangyayari sa kanila na nagiging ano din siya, nagiging way din siya ng Panginoon para malaman natin kung ano yung plano niya. Hindi lang sa sarili, kundi pati sa body of Christ, yung sa local church natin, at saka maging sa labas, doon yung nire-reveal lahat. Kaya napakahalaga na merong scripture dahil doon natin, pabalik tayo sa scripture eh. Kasi kung paano natin yun isasalamin sa buhay natin. And, Yun po, Pastor. Amen. Amen. and okay. Maraming salamat, Brother Gian. So, sino pa nandyan, Brother G? Kami lang po, Pastor, dalawa. Wala ba si Okay. brother? Wala. Sino po, Pastor? Si brother Echem, wala dyan? Wala po. O nga, hindi naka-join si Brother Lee. Sige, ano muna tayo? Punta mo tayo kay Sister Lisel. Sa akin po ayun, sa akin po Pastor, yung tulad nga po nung sinabi ni ni Sister Cecil na napakahalaga po talaga yung magsaliksik ng salita ng Panginoon. Kasi dito po natin makikita yung yung mga dapat at hindi dapat natin gawin sa lalong-lalo na ngayon sa yung pasama yung mundo. Ayun, hindi po tayo lang sa akin na lang. Ayun, hindi ako magiging yung 'pag halimbawa po kasi na nagsasaliksik ka po ng salita ng Panginoon, hindi ka magiging mangmang sa nangyayari sa paligid mo, sa pakikisama mo, or sa nangyayari po sa mundo. 'Yan, lalong-lalo na po sa mga ministry gano'n, ayun, hindi ka po magiging parang anong tawag dito, nagiging ignorante. Kaya napakahalaga po talaga yung magbasa ng Bible. Kasi ito po talaga yung tumutulong sa atin para lalo tayong sabi nga sa Bible, maging matalino tayo. Ayun, yun lang po siguro, Pastor, sa ngayon. Okay, thank you very much, Sister Lisel. So, yan. Siguro natin? Pakinggan natin si Deacon Ira din. So, ang lesson po ay napakalaga ng salita ng Diyos to deepen our relationship dahil dito niya i-reveal kung sino siya, kung anong plano niya, kung anong gusto niyang gawin, kung anong gusto niya sundin natin sa kanyang mga salita. Kasi ito lang yung pamamaraan to know Him, to deepen Him. Kasi pag wala ang salita ng Diyos, di mo malalaman lahat. And as you deepen your relationship nga sa Kanya, ay tumutunan magtiwala sa Kanya, even sa mga nangyayari ngayon sa mundo, you will know na ang lahat ay nasa kalooban at plano ng Panginoon kasi kilala mo siya at pinapalalim mo relasyon sa Kanya. At kaya napakalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Dahil walang pamaraan para malaman mo kung sino ang Panginoon, malaman mo yung Kanyang layunin sa buhay na ito, layunin sa Kanyang mga anak at sa mundong ito, sa magitan lang ng pagsaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, thank you. Thank you very much, Deacon Ira. Okay, so wala na tayong ibang mga kasama na ng mga kapatiran. So ngayon, natin po. Yun sa lang natin sa binasa kanina, yung what it reveals doon sa special revelation na nabanggit po doon. Yung inihayag po ng special revelation ay yung God's plan for salvation.
and then his character, and then the nature of sin and redemption, and how to live in accordance with his will. So in connection sa ating sa ating pagpapalalim ng ating relationship sa Panginoon, yun po ang kahalagahan ng scriptures, kasi ito ang naghahayag ng karakter ng Diyos, kung sino siya. Napakahalaga po sa atin yun bilang mga mananampalataya upang tayo po ay lumalim sa ating relasyon sa Diyos, yung makilala po natin siya. 'Di ba? Gaya po sa mga relationships, lalong-lalo na sa sa magkasintahan na eventually ay magiging mag-asawa. Napakahalaga po yung makilala ang karakter ng isa't isa. So much more sa natin sa ating Panginoon as bilang bilang kanyang anak, bilang mga mananampalataya. So kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos, dahil ito ang nagpapahayag ng karakter ng Diyos. The more na makikilala natin ang Diyos, ay lalong lalalim ang ating relationship sa Kanya. Siguro sa ating pangpinali, ibigay natin ang panahon kay Pastor Oji. Good morning, everyone. Pastor Gary, dinamay patuloy ako eh. Morning, Pastor. Good morning. Naririnig niyo ako? Yes po. Okay. Alam niyo, ang ganda nitong lesson na to eh. Lalo na doon sa topic natin na deepening our relationship with God. Kasi ang unang step para sa pagpapalalim ng relasyon sa Diyos, dapat may relasyon ka muna sa Diyos. No? Tama ba? Now, tandaan niyo yung relationship kasi natin sa Panginoon ay ang initiative kasi hindi nagsimula sa atin. Panginoon. Sa lugar na iyon ay sila ay lovers of wisdom at talaga namang nagpapakatalino ang mga tao ng panahon na yon. And yet, hindi nila maintindihan kung sino ba talaga yung Panginoon. Kaya yung inscription na nilagay nila doon ay to the unknown God. So, makikita natin Hello? Naririnig niyo ako? Medyo nagahang yung mo, Pastor eh. Ayan, okay na. Hello? Yan, medyo okay na, Pastor. Patayin ko yung camera ha para medyo maayos yung signal ko. Ayan, okay na? Sige. Yan, okay, Pastor. Oh, yan, very good. Ayan, nakita ko dito, okay na yung signal. Now, this is the first step na ginawa ng Panginoon. Kasi ganito yan eh. Natanungin ko kayo ha, pag-isipan niyo mabuti to. Kung hindi ni-reveal ng Panginoon yung kanyang sarili sa pamamagitan ng general and special revelation. No, sabi nga ni Pastor Gary kanina, yung general revelation
Yun yung pagpapahayag ng Panginoon sa kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Ha? And then yung creation nalagay sa history. And then yung nagkaroon ng man's conscience. Binigyan ng Panginoon ng tao ng konsensya. Okay? Now, then sa special revelation naman, no? Ni-reveal naman ng Panginoon ang sarili niya through His holy word. Okay? And through the sending of His Son, Jesus Christ. Okay? Now, without revelation, sa palagay ninyo ba ay posible na na makilala ng tao kung sino talaga yung Diyos? Yan, kaya sabi ko sa inyo, yung initiative sa relationship na ito ay nagsimula sa Panginoon through how He reveals Himself. But like the lesson says kanina, gusto ko lang para, wag niyong kakalimutan to kasi ito yung pinakamahalaga dito sa pag-aaral na ito. Kasi nga dahil ni-reveal ng Panginoon sarili niya sa atin through general and special revelation. Dapat wag natin kakalimutan yung, sabi nga ng title, the significance of God's revelation. Now, doon sa general revelation, kahit na ang ganda-ganda nun, nakita nyo, lagi nating na-appreciate ang Panginoon kapag nakikita natin yung creation. Tama? Ako, 3 beses ako tumanggap sa Panginoon dati. Pag tuwing namamangha ako sa revelation ng Panginoon through creation, yung volcano, grabe. Noong nakarating ako sa Indonesia, nakita ko yung bunganga ng bulkan. Manghang-mangha ako, may ganun pala. Tapos nakarating ako doon sa Palawan, sa El Nido. Sabi ko, grabe talagang sino kaya magsasabi na walang Diyos pag ganito kaganda yung paglikha. Okay, but sabi ni Pastor Gary kanina, but all those things are not sufficient for you to have relationship with the Lord Jesus Christ, with God. Yung general revelation kasi hindi ka makakabuo ng totoong relationship sa Panginoon nun eh. No? Kasi yun lang yung pagpapakilala ng Panginoon tungkol sa Kanya, that I am a God na dapat katakutan. I am a powerful God. No? I am the ako yung pinaka all powerful in knowledge na Panginoon kasi kaya ako nga ganda-ganda ng creation niya. Perfect yan. That's who I am. No? Kaya meron tayong pangangailangan ngayon ng special revelation. Okay? Kaya tandaan ninyo yung special revelation. Bakit kailangan natin yung special revelation? Kasi hindi tayo maliligtas kung general revelation lang. Okay? Now, let me give you example yung pamilya ni Cornelius. Natandaan niyo ang kwento ni Cornelius? No? Si Cornelius ay nagkaroon ng paniniwala na mayroon Diyos dahil sa creation. Namamangha si Cornelius kasi may pinag-aralan tao si Cornelius as a Roman soldier na may katungkulan. Kailangan talaga may pinag-aralan ka. Kaya tumatawag siya sa Diyos pero hindi niya alam kung sino yung Diyos until such time na may lingkod ng Panginoon na ni-reveal sa kanya kung sino talaga yung Diyos. Kaya naligtas si Cornelius pati yung kanyang pamilya. So nakuha niya yung difference ng general and special. Now, kaya nga sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yan, kaya binigay sa atin yung Holy Scripture. At hindi natin ma-appreciate fully yung general revelation until he accept the special revelation. Okay? So, kasi yung
puso ng tao, sabi ng Biblia, ay blinded by sin. That he cannot appreciate truly who God is. Kahit pa i-reveal lang, nire-reveal na ng Panginoon yung kanyang sarili, but because of blindness in sin, hindi niya talaga ma-appreciate kung sino yung Diyos, kung may Diyos ba talaga. Kaya nakita niyo, di ba, may, sa kabila ng ang tatalino ng tao, yung mga atheists, nakita niyo karakteristik nila. Ang tatalino nila pero hindi nila makita yung Diyos. No? Pagka atheist ka, normally, napakataas ng IQ mo at mataas ang pinag-aralan mo eh. Pero hindi nila makita na mayroon Diyos. This because they were blinded. Yung minds nila blinded ng sin. Yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, no? Sabi niya, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God or the revelation of God, should shine unto them. Yan, no? Kaya mga kapatid, mahalaga parehas tong general tsaka special revelation. At tandaan nyo, dito nagsimula yung ating relasyon. Ngayon, na nireveal na ng Panginoon yung kanyang sarili, we can freely study, research yung kanyang attributes, yung kanyang character, kung sino talaga yung Panginoon. At ngayon, pwede na nating paglalimin yung ating relationship sa Kanya. It is because God make this initiative to reveal Himself to us. No? Pero meron tayong tungkulin pa kasi yun nga yung case. Since man is blinded by sin, talaga hindi nila fully mag-grasp yung buong katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya tayo yung sa atin pinakita ng Panginoon kung sino siya, pinaunawa at binuo yung relationship. Ito naman responsibilidad natin, no? To deepen our relationship with Him. Kinakailangan ipakilala natin siya doon sa mga hindi nakakakita sa Kanya at hindi pa nakakakilala. Okay? Kaya itong revelation na to, dahil it is first step to our faith and relationship to God, ay may nakalakip to na tungkulin din. How He revealed Himself to us is our duty to reveal Him also to others who are blinded by sin. Yan, no? Nakita na, kaya makikita natin, no? That is the significance of God's revelation to us. So, yun lang siguro, no? Ang aking may dadagdag. Salamat, Pastor Gary, and magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Pastor. So, yun, na talagang ano sa atin, na paliwanag sa atin ng mabuti yung yung pagpapakita sa atin ng kahalagahan ng revelation ng Diyos sa magitan ng tinatawag na natural and then yung special revelation. So yung kasi yung special revelation na nagsasabi patungkol sa pagiging makapangyarihan ng Diyos ay pinapatibay sa magitan ng ebidensya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, doon sa creation, pinapatibay ng creation. So tingnan na lang natin yung order ng creation ng Panginoon. So talagang makikita natin yung wisdom ng Panginoon at yung kanyang power. Okay, so thank you very much, Pastor. At tayo po ay magwakas sa panalangin bilang pagtatapos. Let us close in prayer. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for being with us as we study your word. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu na gumabay sa amin at nagturo, Panginoon, upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pinag-aralan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa amin pong nanais na lumalim ang amin pong relasyon sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kami na amin pong pahalagahan, Panginoon, ang iyong mga ginawa at ang iyong mga salita, O Diyos, na siyang nagpapahayag ng iyong
ng iyong attributes, ng iyong karakter, Panginoon, at ng iyong mga plano, Panginoon, ng iyong kalooban, at po, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Diyos, na tala, Panginoon, na i-record, Panginoon, sa banal na kasulatan, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa bawat isa na iyo pong dinala sa platform na ito upang sama-sama kaming mag-aral ng iyong mga salita. Nawa pagpalain mo po ang mga natitira naming oras, Panginoon, sa mga gawain na amin pong gagawin sa araw na ito. Tayo po namin binabalik ang lahat ng mga papuri at pasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen. So